Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion, kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan. Habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain, lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo Siyon. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitinag. Hindi siya nakita o makikita ni numan, sa kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw, at may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki,
paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Blessed Sunday po sa inyong lahat. Narito naman po tayo para sa isang pagninilay para sa pagbasa ngayong linggo. At ang magandang tanong para sa ating lahat, anong pake ko? Ang ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pakikialam. Diba, last week, ang ating naging pagninilay is, are we so committed enough sa isang bagay na mabuti that we're willing to do what is needed? Ngayon naman, pakialam. Kasi ang ating ebanghelyo naman ngayon patungkol sa talinhaga ng isang mayaman at sa labas ng kanyang tahanan, may isang pulubi. Sa gitna ng napakarami niyang yaman, not even once, naisipan niyang tumulong doon sa pulubing nasa labas lang ng kanyang tahanan. Ay paano ngayon nung huli? Sangayon sa kwento, nung mamatay sila. Yung mayaman pumunta sa madilim na lugar at doon ay pagdurusa. Yun namang pulubi, dinala sa piling ng mga banal. Enjoy siya. Hindi naman nainggit yung mayaman, pero humiling, sana man lang, kahit idaw-daw lang yung daliri daw sa tubig at maibsan yung kanyang napapagdaan ng pagdurusa. At di lang yun, nag-request pa. Sana ho, ipadala na rin ninyo si Lazaro, ang pangalan ng pulubi, para sabihan yung aking mga kapatid, sana alam nila kung anong ibig sabihin nitong aking karanasan. Pero alam nyo, mensahe, hindi gagawin sapagkat sapat na yung ibinibigay na paalala sa lupa. Sapat na ang biyaya para malaman, may kapalit ang lahat ng yan. Kaya yung tanong, anong pake ko? Anong pake natin sa nangyayari sa ating lipunan ngayon? Anong pake natin sa mga taong nagdurusa? Malaki. Kasi kapag tayo ang binigyan ng biyaya para makatulong at hindi natin ginawa, naku mga kapatid, baka maging katulad tayo nung mayaman sa ebanghelyo. May pake. At yun ang kailangan ngayon. At ang taong may pananampalataya, sadya may pake. At dapat nakikialam para gumawa ng kabutihan, para gumawa ng paraan, mabago ang sitwasyon, lalo na ng mga taong nasa alangan. Sana may pake tayo. Kasi pagdating sa huli, isusulit natin yan kung tayo na may kakayanan ay nakialam. Huwag kalilimutan, always be blessed and be a blessing.